What are your hobbies naman po with your children? You have three beautiful daughters. Kain. Kain. Mahilig kami mag-explore ng mga bagong kainan, saka travel. Ngayon kasi, we are able to travel already kasi earning na lahat ng mga anak ko. Nung hindi pa sila earning, nakakapag-travel lang kami usually kasi ako yung mga kapatid ko nasa US, nasa Canada. So pag nalilibre kami, or pag official trip na pwede, parang official trip, libre kasi yung di ba? Libre yung pamasahe, libre yung hotel. So minsan nagdadala ako ng anak para ang pamasahe niya na lang. Pero now na lahat na sila earning, mas madali na for us to travel kasi kanya-kanya na kaming gastos. Kaya na namin financially. Gusto namin yan. Gusto namin yung traveling. Parang na-experience namin na yun yung pinakagusto namin na bonding activity. Yung mag-explore ng mga bagong lugar. Maswerte ako ngayon na marami akong invitations abroad. So, ang ginagawa ko ngayon, pag may invitation ako, especially to places na first time kong madadatnan, nag-extend ako. Like, halimbawa yung January na imbitahan ako ng University of Oslo sa Norway. First time ko yun, sa Scandinavian region. So, nag-extend ako ng another week. Pumunta ako ng Copenhagen, ng Stockholm, ng Helsinki, ng Tallinn. Kasi, na lang yun less than $100 pag depart. So, libre na yung pamasahe kung pupunta sa kapabalik. Tapos yung mga anak ko, sumunod, kanya-kanyang gastos. Nalibre ko lang yung hotel nila. So, sobrang na-enjoy ko yung oras ko ngayon. We are able to do a lot of things that we cannot do before. You mentioned po that all your daughters are they now have their own careers. Ano pong pakiramdam? Kasi alam natin, yung kwento mo nga kanina po, when your husband passed on, parang pa lang nun pa-high school. 12 years old si Jillian. 12 years old si Jillian. Anong pakiramdam ngayon, ma'am, na nakaya mo siya? Yung moment na akala mo hindi mo pala siya kaya and now nakita mo, kaya ko pala. Ako kasi, I don't take credit for it. Kasi marami din, ako tingin ko to a large extent, yung mga anak ko din yung dahilan. Kasi nakakuha sila ng mga scholarships out of their own efforts. Halimbawa, si Jillian, because she has been doing well in school, hindi ako nagbabayad ng tuition ever since. Hanggang natapos siya yung grade school kasi, di ba pag first honor ka, hindi ka magbayad tuition. Nung high school, Philippine Science siya, wala din tuition. Nung nag-college siya sa NYU, nakahanap ng scholarship, walang tuition. Si Tricia naman, nung namatay yung asawa ko, may nag-offer na ginawa siyang scholar ng Ateneo. So, libre tuition. Halimbawa ngayon, nag-aaral siya sa Harvard, full scholarship. Si Aika, nakapag-aral din sa Harvard, full scholarship. So, hindi ako yon. Yung nakatapos sila sa pag-aaral nila because of them, not because of me. Siyempre, yung sa akin, yung incidental expenses, mahirap siya. Mahirap siya kasi halimbawa ako as a government official, ilan lang naman ba yung aking sweldo? Kung hindi sila scholar, hindi ko naman sila kayang papag-aralin. So ngayon talaga, parang I don't take credit na nakatapos yung mga anak ko because of me. Siguro nakatulong yung kind of parenting naming mag-asawa. Siguro nag-aral silang mabuti. Kasi yun din yung nakita nila sa aming mag-asawa na hardworking naman kami in that regard. So malaking bagay din. Sinasabi mo nga po na it was their achievement, but part of it talaga is good parenting. So congratulations, attorney. Blessed din kami, blessed. Siguro message po to your daughters who've been very supportive of all your your journey. Sa akin, lagi ko naman itong inuulit sa kanila And maswerte din ako na all my daughters were born while their father was mayor. Lahat sila. So, nabuhay sila na alam nila na hindi nila kami sarili. Ang gusto ko sabihin, na nabuhay sila na pareho kaming mag-asawa, merong mga obligasyon outside of the family. Pero very, very supportive sila. Siguro uulitin ko lang kasi syempre because they were born of politician parents, hindi
hindi siguro malayo na magusto din sila sa mundo namin. Pero lagi ko sila sabi sa kanila, kung magusto man kayo, buti ngayon ayaw nila. Pero kung dumating yung point na magusto kayo, postpone it as late as possible. Kasi ang wino-worry ko lagi na pag mga bata masyadong maagang pumasok sa politika na hindi pa nila na-establish yung sarili nilang careers, parang paminsan ayaw nang lumabas dahil wala nang alam na ibang gagawin. So yan yung lagi ko sa kanilang sinasabi na kung dumating man yung time na ang pakiramdam nyo, gusto nyo ding pumasok, hindi ko naman kayo hahadlangan. Pero number one, make sure na hindi tayo magsasabay-sabay kasi matagal nating nilabanan yan. Tapos number two, na mananalo kayo not because of your family name. So kung kakandidato kayo, umuwi kayo doon, mag-invest muna kayo ng panahon bago kayo kumandidato. Pangatlo, make sure na meron kayong mga established careers na pag naisip nyo ng tapos na yung time ko sa politika, meron kang babalikan. Kasi we have seen a lot of unfortunate examples na parang entitled na masyado sa pwesto, parang negosyo na yung politika kasi wala nang ibang alam na gagawin. And ayaw na nating dumagdag doon. So siguro yun yung pinaka-mensahe ko. Biggest fear ko siguro ngayon na may isa akong anak na magustong pumasok. Kasi it's not something that you would want to your children. Kasi malaking sakripisyo talaga yung public service. Hindi siya financially rewarding. At the same time, nasa receiving end ka of a lot of, di ba? Lalo na ngayon, age of social media. So, kung papasok man sila, kung papasok man kayo, pag kaya nyo na yung sarili nyong buhay,